Umaayaw na ang Hezbollah sa gera nito sa Israel. Ibinalita ng Reuters na ang Hezbollah Deputy Chief ay sinusuportahan na nito ang effort ng gobyerno ng Lebanon na magkaroon na ng ceasefire sa kanilang lugar. Mahigit isang taon na rin ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, sapagkat nagpasimulang umatake ang Hezbollah sa Israel noong October 8, 2023. Isang araw matapos umatake ang Hamas sa Israel. Nagdaan ang mga araw, mga linggo, mga buwan. Umaatake rin ang Israel sa Hezbollah pero limitado ito. Pero sa kasalukuyang taon, buwan ng Setyembre at buwan ng Oktubre, lubusan ng pinahirapan ng Israel ang Hezbollah. Nagsagawa ng mga malalaking pag-atake. Nariyan na rin ang mga balita gaya ng pagsabog ng mga pages at walkie-talkies na sumira sa communication ng Hezbollah. Marami ng mga senior commanders ng Hezbollah at operative ang tuluyan ng natulog or natsugi na. Maging ang pinakamataas na pinuno nito na si Hassan Nasrallah ay natulog na rin. Kasunod nito ay ang papalit sana sa kanya ay natulog na rin. At ang papalit sana sa papalit kay Hassan ay wala na rin. Pinulbos ng Israel ang Beirut dahil dito karamihan nagtatago ang mga miyembro ng Hezbollah, maging ang kanilang mga headquarters at mga armas ay narito sa lugar na ito. At kahapon lamang, ibinalita ng Reuters na nais na ng Hezbollah ng ceasefire. At kung inyong naaalala mga kaibigan, sa nakaraan nating mga vlogs na itong Hezbollah, ayon sa kanila, hindi raw sila hihinto sa pag-atake sa Israel hanggang sa ihinto daw ng Israel ang kanilang pag-atake sa Gaza. Ayon sa Hezbollah, ginagawa raw nila ang pag-atake sa Israel bilang suporta sa kanilang mga kapatid na mga Palestino o Hamas. In short mga kaibigan, hihinto lang ang Hezbollah sa pag-atake sa Israel dahil sa isang deal, at ang deal na ito ay ihinto ng Israel ang kanilang pag-atake sa Gaza. At kahapon nga, nais na ng Hezbollah ng ceasefire, pero hindi na nito minensyon ang Gaza o kung anumang deal na dapat magkaroon ang Israel at Gaza. Basta nais na ng Hezbollah ng ceasefire. Kung baga, wala na silang pakialam sa Gaza. Marami ang mga nagsasabi na ramdam na ng Hezbollah ang hagupit ng ganti ng Israel. Lalo na napaparalyze na ang budget ng Hezbollah at ang mga armas nito. Naaalala niyo ba mga kaibigan, nitong nagdaang araw lamang mula sa Tehran ang isang plane cargo. Dala nito ang napakaraming weapon para sa Hezbollah at ito ay ipanglalaban sa Israel. Pero hindi na ito nakarating sa Lebanon sapagkat nag-warning na ang IDF na pasasabugin ito kung kanilang ipagpapatuloy ang pagpunta sa Hezbollah upang suplayan ng armas. Kaya naman, nag-U-turn ang naturang plane cargo at dumaan sa airspace ng Iraq. Ang Iran kasi ang nagsusupply ng armas para sa Hezbollah at meron ding ibinibigay na budget ang Iran. Alam natin mga kaibigan na malaki ang maitutulong ng mga armas upang matalo ang kalaban. Maging ang mga high-tech na armas ay nakakalamang rin. Dahil sa tindi ng armas na gagamitin ng isang grupo, hindi na ito magmamater kung gaano pa karami ang mga sundalo nito. Aanhin mo ang dami ng sundalo kung wala ka namang armas. Kaya kung ikaw ay may armas, kahit kokonti lang ang inyong mga sundalo ay kayang-kayang pulbusin ito ang napakaraming kalaban. At umaasa ang Hezbollah sa kanilang mga armas sa Iran at ang budget nito sa Iran. Pero mga kaibigan, ibinalita mismo ng Israel. Ayon mismo sa balita ng The Times of Israel, sinabi ng IDF na ang headquarters ng Hezbollah ng kanilang logistics ay winasak na. Kasama na ring nasawi ang head nito na si Suhail Hussein Husseini. Namatay ito dahil sa airstrike ng Israel sa Beirut kahapon. Si Suhail mga kaibigan ay napakalaki ng papel nito sa Hezbollah sapagkat siya ang nagtatawid ng mga armas mula Iran papuntang Hezbollah. Nagdadala rin ito ng budget. Miyembro din ito ng Jihad Council. Paubos na ang mga opisyal ng Hezbollah. Ayon sa mga eksperto, malaki ang possibility na maraming mga miyembro ng Hezbollah ang nag-aalangan na
at nawawalan na ng pag-asa. At dahil dito, nais na ng Hezbollah na magkaroon na ng ceasefire. Ginagawa rin kasi lahat ng makakaya ng gobyerno ng Lebanon upang mahinto na ang giyera sa kanilang lugar. Dito, sumusuporta rin ang Hezbollah. Nagbigay naman ng mensahe si Benjamin Netanyahu para sa Lebanese people. Sinariwa ni Benjamin Netanyahu kung ano ang Lebanon. Ayon sa kanya, ang Lebanon ay tinaguriang Pearl of the Middle East. Maganda ang Lebanon. Kilala rin ang Lebanon sa pagkakaroon ng mga magaganda at matatayog na cedar tree. Pero ang mensahe ni Benjamin Netanyahu para sa Lebanese people na sana ay gumising na sila sa katotohanan sapagkat ang kanilang magandang lugar ay sinisira ng Hezbollah. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang dating magandang lugar na Lebanon ngayon ay naging battleground at ito ay dahil sa Hezbollah. Ginagamit pa raw ng Hezbollah ang mga bahay ng mga sibilyan o maging ang mga buhay mismo ng sibilyan upang iligtas ang kanilang mga missile. Baliktad ito. Dapat ang mga missile ang magliligtas ng mga buhay ng maraming sibilyan. Pero ang mga sibilyan ngayon ang nagbubuhis ng buhay para mailigtas ang mga missiles ng Hezbollah. Nagtatayo kasi ang Hezbollah ng kanilang mga headquarters sa maraming mga tao. Maging ang kanilang mga missiles ay itinatago sa mga residential houses. Kaya nagiging target ito ng Israel dahil gusto nitong wasakin, mapabahay man yan ng sibilyan basta't ginagamit na ng Hezbollah para sa pag-atake sa Israel, hindi raw ito sasantuhin ng IDF. Ang panawagan ni Benjamin Netanyahu ay hindi lang para sa sibilyan na mga Lebanese, kundi nanawagan din si Benjamin Netanyahu sa mga leaders in the West. Ang mensahe ni Benjamin Netanyahu sa mga leaders sa West ay dapat tumayo raw sila in favor of Israel dahil kung hindi raw nila ito gagawin, lalakas raw ang axis of evil ng Iran at ito yung mga militanteng grupo sa Yemen, Gaza, Lebanon, Syria at Iraq. Meron na rin kasing mga leader sa West na kinukundina ang plano ng Israel. Katulad na lang ng plano ng Israel na atakehin ang nuclear facilities ng Iran. Naniniwala kasi ang Israel na kapag nasira ang nuclear facilities ng Iran ay hihina ang puwersa ng Iran at maging ang mga axis of evil nito. By the way mga kaibigan, tinatawag ng Israel na axis of evil ang axis of resistance ng Iran. Maging ang presidente ng France na si Macron, hindi rin maganda ang mga binibitawang salita nito laban kay Benjamin Netanyahu. At gumaganti naman si Benjamin Netanyahu. Hindi nagustuhan ni Benjamin Netanyahu ang mga salita ni Macron. Ayon sa kanya, with or without you, we will win this war. Nais kasi ni Macron na ihinto ang pagsusupply ng armas sa Israel at ang mga na-deliver na ay babawiin. Of course, hindi ito madaling gawin sapagkat merong mga kasunduan bago makapagbenta ng armas sa isang lugar. Marahil ay maitatanong mo kung ano ang tugon ng Israel sa nais ng Hezbollah na ceasefire sa kanilang lugar. Pero kahapon lamang ang sagot ni Benjamin Netanyahu na inulat ng BBC ay, paiigtingin pa ang ground operation nito laban sa Hezbollah at magpapadala ito ng libu-libong karagdagang mga troops. Ipapakalat daw ito ni Benjamin Netanyahu sa southwest ng Lebanon. Hinimok din ni Benjamin Netanyahu ang Lebanese people na tumayo laban sa Hezbollah dahil ito ang sumisira sa kanilang bansa. May pagkakataon pa raw ang Lebanon na maisalba ang kanilang lugar bago pa ito masira ng tuluyan at matulad sa Gaza. Ito ang kanyang sinabi, and I quote, I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Ang ibig sabihin ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan na tumindig ang Lebanese people laban sa Hezbollah. Ayon kay Benjamin Netanyahu, mapa-Israelita ka man o Lebanese, may karapatan tayo na tumira in a peaceful life at ito ay makakamit daw kung walang Hezbollah sa kanilang lugar. Parang hinihimok din ni Benjamin Netanyahu na pumanig ang Lebanese people sa Israel. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa aksyon ni Benjamin Netanyahu na sa halip na gusto ng Hezbollah ng ceasefire ay magpapadala pa ang Israel ng karagdagang mga troops at paiigtingin pa nito ang kanilang pagsagawa
ng ground operation sa Lebanon. Ipaalam ang inyong mga opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman ng channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa mga future uploads natin. May God bless you. Saan man kayong dako naroroon sa mundo ngayon, mag-ingat po kayo. Lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Israel, mag-ingat po kayo mga mahal kong kababayan. Magtago, magpunta sa mga safe na lugar at maging sa Lebanon. Marami din tayong mga kababayan dyan sa Lebanon. Mag-ingat po kayo. Sumangguni sa tanggapan ng Pilipinas. Hangad namin ang inyong kaligtasan. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye